Natagpuan ni Ramon ang kanyang asawa na walang buhay sa kanilang bahay. Noong gabing iyon sa isang maliit na baryo sa lungsod ng Tagaytay, ang tawanan sa inuman ay napalitan ng iyak at kamatayan. Ang isang asawang abala sa pag-inom ay walang kamalay-malay na sa kanilang bahay. Ang kanyang asawa ay humaharap sa pinakamasamang bangungot ng kanyang buhay, ginawa ng taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Ito ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang totoong kwento na yumanig sa isang buong barangay tungkol sa pagtataksil, krimen, at katarungang nagsalita sa huli. Panoorin hanggang matapos ang video na ito dahil ang bawat segundo ay magpapatahimik sa iyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at iwanan ang iyong opinyon sa comment section. Ano ang nararamdaman mo pagkatapos mong marinig ang nakakatakot na kwentong ito? Ang tag-araw ng 2023 ay dumating ng mas maaga kaysa sa karaniwan sa Barangay Maligaya, isang maliit na baryo sa gilid ng lalawigan ng Cavite, rehiyon ng Calabarzon. Ang init ay tila dumidikit sa balat, ang hangin ay nagdadala ng alikabok mula sa mga bukirin na nagsisimula ng magbitak, at ang tunog ng kuliglig ay naging walang tigil na kasama ng gabi. Sa malayo, ang kampanaryo ng simbahan ay sumasalamin sa maputlang dilaw na ilaw na nagpapahiwatig na malapit na ang oras ng simbang gabi. Ngunit noong umagang iyon, ang kapayapaan ng baryo ay biglang ginambala ng nakakawasak na sigaw. Ang tunog ay nagmula sa bahay ng isang lalaki na kilala sa kabaitan ng mga residente, Ricardo Reyes, isang simpleng mekaniko na nakatira kasama ang kanyang asawa at ang kanilang kaisa-isang anak. Diyos ko, Mariel, sigaw niya ng garalgal, na para bang ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay sumabog kasama ng pangalan niya. Si Cardo ay bagong uwi lamang matapos ang magdamag na inuman ng tuba, kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang tagayuan malapit sa Taal Vista. Ang kanyang lakad ay waldas, ang kanyang mga mata ay mapupungay dahil sa antok at alak. Sa isip niya, gusto lamang niyang humiga sa bahay, baka mapagalitan ng kaunti ng kanyang asawa, at pagkatapos ay ipagtimpla siya ng isang baso ng mainit na kape gaya ng karaniwan. Ngunit pagdating niya sa harap ng bahay, may isang bagay ang nagpakaba sa kanyang puso. Ang gate ay bukas, isang bagay na hindi kailanman nangyayari sa kanilang bahay. Mahina siyang tumawag, Mariel. Walang sumagot. Nang itulak ni Cardo ang kahoy na pinto sa sala, amoy baka ay agad na tumusok sa kanyang ilong. Huminto ang kanyang mga hakbang, nanlaki ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nanghina ang kanyang katawan. Sa kanyang harapan, bumungad ang isang tanawin na hindi niya malilimutan habang buhay. Ang kanyang asawa, si Mariel de Guzman Reyes, ay nakahiga sa sahig ng sala. Ang kanyang katawan ay wala ng buhay, ang mga mata ay nakabukas at nakatingin ng walang laman sa kisam. At sa kanyang lieg ay may mga pasa ng pagkasakal na kulay ubi itim. Ang damit pantulog niya ay nakakalat sa sahig, ang ilan ay punit. Ang mundo ni Cardo ay gumuho ng sandaling iyon. Hindi na siya makasigaw, na kaya lamang niyang bumagsak sa sahig, yakapin ang malamig na katawan ng kanyang asawa, at yugyugin ito na para bang umaasa siyang magbubukas muli si Mariel ng kanyang mga mata. Mariel, gising, mahal. Gising. Pumiyok ang kanyang boses. Ang luha ay humalo sa pawis at alikabok na tumutulo sa maputla na mukha ng kanyang asawa. Ngunit ang katawan ay nanatiling matigas. Sa kanyang pagkakataranta, si Cardo ay biglang natauhan. Ang kanyang anak, si Rafael. Tumakbo siya patungo sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Doon, sa ilalim ng puting kulambo, si Rafael, ang 6 na taong gulang na bata, ay natutulog pa rin ng mahimbing. Ang kanyang hininga ay mahinahon, ang kanyang mukha ay mapayapa, walang kamalay-malay na ang kanyang maliit na mundo ay gumuho pa lamang. Tinakpan ni Cardo ang kanyang bibig, pinipigilan ang iyak upang hindi magising ang kanyang anak. Lumabas siyang muli at tumakbo sa bahay ng pinakamalapit na kapitbahay, habang sumisigaw, tulungan ninyo ang asawa ko. Si Mariel, siya ay pinatay. Sa loob ng ilang minuto, nagtakbuhan ang mga residente. Si Aling Bising, isang matandang kapitbahay na kilalang mapagmahal, ay agad na tinakpan ang katawan ni Mariel ng isang malaking kumot. Ilang lalaki ang nagtangkang patahanin si Cardo na histerikal, habang ang iba naman ay tumawag sa pulis. Ang tunog ng kuliglig na karaniwang pumupuno sa umaga ay nalunod na ngayon sa pag-iyak at mahihinang dasal ng mga residente. Nang marinig ang sirena ng pulis na papalapit,
ang langit sa itaas ng Barangay Maligaya ay nagsimulang magpula dahil sa liwanag ng sumisikat na araw. Ngunit para kay Cardo, ang araw na iyon ay hindi simula ng isang bagong bagay, kundi simula ng katapusan ng lahat. Nakatayo siya sa beranda ng bahay, nakatingin ng walang laman sa bukirin sa malayo. Sa loob ng bahay, ang katawan ng kanyang asawa ay nakahiga sa ibabaw ng banig, naghihintay na dumating ang forensic team. Si Rafael ay natutulog pa rin, walang kamalay-malay na kapag nagising siya, hindi na siya sasalubungin pa ng kanyang ina. Sa kanyang munting puso, mahinang bumulong si Cardo, sinuman ang gumawa nito, hahanapin kita, anuman ang mangyari. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng unang sinag ng araw ng tag-araw, ang madilim na anino ng isang pagtataksil ay nagsimulang magpakita sa Barangay Maligaya. Ang umaga sa Barangay Maligaya ay naging isang karagatan ng bulong at hikbi. Ang manipis na ulap na karaniwang sumasayaw sa ibabaw ng bukirin ay tila mabigat na ngayon na para bang nakikidalamhati. Sa harap ng bahay ng pamilya Reyes, nagkakagulo ang mga residente, nakatingin mula sa malayo habang tinatakpan ang kanilang bibig at mahinang nagdarasal. Kawawa naman si Cardo, bulong ng isang batang ina. Kahapon ko lang nakita si Mariel sa health center, dugtong ng isa pa, nakangiti habang tinitimbang ang mga bata. Walang sinuman ang nag-akala na ang mabait na babaeng iyon ay aalis sa mundong ito sa ganito kalupit na paraan. Sa loob ng bahay, nakaupo pa rin si Cardo, nanlalambot sa isang kahoy na silya. Ang kanyang mukha ay walang kulay, ang kanyang mga mata ay pula at walang laman. Sa tuwing titingnan niya ang kumot na nakatakip sa katawan ng kanyang asawa, yumuyuko siya, na para bang hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan. Sa tabi niya, hinahawakan ni Aling Bising ang kanyang balikat, sinusubukang patahanin siya, kahit na nanginginig ang kanyang sariling boses. Cardo, maging matatag ka. Papunta na ang pulis. Si Mariel ay mabuting tao, tiyak na magbibigay ng katarungan ang Diyos. Nangongolekta ang pulis ng mga assays sample sa crime scene. Hindi nagtagal, 2 patrol car ang huminto sa harap ng bahay. Ang tunog ng pagbubukas ng pinto ng kotse at ang matigas na yapak ng sapatos ay narinig sa bakuran. Lumabas ang isang lalaking may matipunong pangangatawan at may seryosong mukha, si Superintendent Benjo Cruz, ang hepe ng kapulisan ng Cavite, nasa maagang bahagi ng kanyang 40. Sa likod niya, ilang nakaunipormeng pulis at isang dalagang nakasuot ng itim na jacket na may malaking bag na puno ng forensic tools, si Ilse. Ira Ramos, 28 taong gulang, isang laboratory expert na kilalang napakaingat. Sumalubong si Superintendent Cruz sa paligid, huwag hayaang may humipo ng anuman, sabi niya ng matigas. Sisismulan na namin ang investigasyon. Unti-unting lumayo ang mga residente. Ang tanging naririnig na lang ay ang tunog ng kuliglig at ang ugong ng electric fan sa loob ng bahay. Lumuhod si Ilse. Ira malapit sa bangkay ni Mariel. Ang kanyang nakagwantis na kamay ay maingat na gumalaw, sinusuri ang bawat detalye. Tinitigan niya ng matagal ang maputlang mukha, na para bang sinusubukang basahin ang kwento na nakatago roon. Ang sugat sa lieg ay malinaw na bakas ng pagkasakal. May mga palatandaan ng paglaban sa mga braso at kuko, sabi niya ng mahina. Lumapit si Superintendent Cruz. Sigurado ka, Ira? Tumango si Ira. Sigurado ako, sir. Hindi ito ordinaryong pagpatay. May mga palatandaan ng karahasang sexual bago namatay ang biktima. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw sa malamig na silid. Si Cardo, na nakaupo sa silya malapit sa pinto, ay nakarinig ng maputla ang mukha. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatakpan ang kanyang mukha. Diyos ko, sino ang may kakayahang gumawa nito? Iyon lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos may natagpuan si Ira. Gumamit siya ng maliit na tiyan, inangat ng bahagya ang kanang kamay ng biktima. Sir, tingnan ninyo ito. Sa ilalim ng kuko ng biktima, may napakaliit na piraso ng balat, ngunit malinaw na hindi ito sa biktima. Tumango si Superintendent Cruz. Kuhanin mo ang sample. Ingatan mo. Bukod pa rito, natagpuan din nila ang bakas ng biological fluid na nakakabit sa katawan ng biktima. Ito ang gintong ebidensya, mahinang sabi ni Ira. Ang eighth nito ang magsasalita. Habang nagtatrabaho ang forensic team,
Kinakausap ni Superintendent Cruz si Cardo. Ginoong Cardo, alam kong mahirap ito, ngunit kailangan namin ng ilang katanungan. Kailan ang huling beses na nakita mo ang iyong asawa? Huminga ng malalim si Cardo. Kahapon ng hapon. Nagpaalam ako na pupunta sa Tagayuan malapit sa Taal Vista para uminom ng tuba kasama ang mga kaibigan. Madalas kaming magtipon doon pagkatapos ng sahod. Sino ang mga kaibigan mo? Si Danny, si Boyet, si Noel at si Thomas. Mabilis na nagsulat si Cruz sa kanyang maliit na notebook. Anong oras ka umuwi? Mahinang sumagot si Cardo, mga 4:15 ng umaga, sir. Nakatulog ako sa Tagayuan. Kakaalala ko lang at umuwi. Alaynan. Walang tao sa bahay noong umalis ka? Tumango si Cardo. Asawa ko at ang anak ko lang ang nasa bahay. Tinitigan siya ng matalim ni Superintendent Cruz. Ikaw ba ang nag-lock ng bahay noong umalis ka? Mahinang umiling si Cardo. Karaniwan, si Mariel ang nagla-lock. Pero baka nakalimutan kagabi, sir. Sa baryo kami nakatira, sino ang mag-aakala? Ang pangungusap ay nag-iwan ng pag-aalinlangan sa ere nang itaas ang bangkay ni Mariel patungo sa ambulansya para sa autopsy sa Philippine General Hospital. Muling napaiyak ang mga residente. Si Rafael, ang 6 na taong gulang na bata, ay kagigising lang, hawak ang isang maliit na manika sa kanyang kamay at nakatingin ng nalilito sa pinto. Nasaan si Mama, Papa? Tanong niya ng walang muwang. Yumuko si Cardo. Ang kanyang boses ay naging garalgal. Umalis sandali si Mama, anak. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpadilim sa dibdib ng lahat ng nakarinig. Nang araw na iyon, ang bahay ng pamilya Reyes ay tinataka ng dilaw na tape ng pulisya. Inutusan ni Superintendent Cruz ang pagbabantay upang walang makapasok. Sa labas, nagsimula nang dumating ang mga lokal na mamamahayag. Ang maliit na baryo, na karaniwang dinadagsa lamang ng ingay ng manok at sirang motorsiklo, ay napuno na ngayon ng mga kamera at patrol car. Kinagabihan, nakaupo si Superintendent Cruz at si Ira sa presinto ng pulisya sa Cavite, sa harap ng tumpok ng mga litrato at tala. Mahinang nagsalita si Ira, Sir, mula sa lahat ng palatandaan, ang salarin ay malamang na isang taong kilala ng biktima. Walang bakas ng sapilitang pagpasok sa pinto. Ang biktima mismo ang nagbukas ng pinto. Tumango si Cruz. Ibig sabihin, nagtiwala siya sa taong iyon, hindi ba? At malamang, alam ng salarin na wala si Cardo sa bahay. Naging tahimik ang kapaligiran ng sandali. Tiningnan ni Cruz ang malaking whiteboard sa kanyang silid. Sa gitna ng board, isinulat niya ang malaking pangalan, Mariel de Guzman Reyes. Pagkatapos, sa ilalim nito, nagsulat siya ng maliliit na bilog, asawa, mga kaibigan, mga kapitbahay, lahat ng may malapit na ugnayan. Simula bukas ng umaga, sabi niya, imbestigahan natin ang lahat ng nasa bilog na ito. Sa kabilang panig ng baryo, sa isang maliit na bahay na may bubong na yero, nakaupo ng mag-isa ang isang lalaki sa beranda. Si Danny Prado, 32 taong gulang, matagal ng kaibigan ni Cardo mula pa noong sila ay elementarya. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang mga mata ay mapula. Nakatingin siya ng walang laman sa tahimik na kalsada, hawak ang kanyang cellphone, ngunit hindi naglakas loob na buksan ang balita na nagsisimula ng kumalat sa WhatsApp group ng mga residente. Sa loob ng kwarto, ang kanyang asawa, si Layan Castillo, ay natutulog pa rin, yakap ang kanilang maliit na anak. Hinaplos ni Danny ang kanyang mukha. Mabigat ang kanyang hininga. Sa kanyang kamay, mayroon pa ring maliit na gasgas sa pulso, isang manipis na linya na tinatakpan niya ng mahabang manggas. Mahina siyang bumulong, walang sinuman ang makakaalam. Medyo lasing lang ako. Tatahimik din ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Sa labas, nagsimula nang umikot ang gulong ng batas. Ang pulisya ay nagsimulang maghukay sa bawat pangalan, bawat hakbang, bawat bakas noong gabing iyon. At sa gitna ng listahan ng mga pangalan sa whiteboard ni Superintendent Cruz, isang maliit na pangalan ang may bilog na ng pulang tinta, Danny Prado. 3 araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya na yumanig sa Barangay Maligaya. Ang magdamag na sikat ng araw ay nagpapaliwanag sa mga bukirin na nagsisimula ng matuyo,
ngunit ang kapaligiran ng baryo ay nanatiling madilim na para bang ayaw abutin ng liwanag ang sugat na hindi pa naghihilom. Sa tindahan ng kape, mahinang nag-uusap ang mga matatandang lalaki, tinatalakay ang isang pangalan na ngayon ay bulong sa buong sitio, si Mariel de Guzman Reyes. Walang naglalakas loob na tumingin ng direkta sa bahay ng pamilya Reyes, kung saan ang dilaw na tape ay nakalatag pa rin sa harap ng pinto, na parang sariwang sugat. Sa beranda ng bahay na iyon, tahimik na nakaupo si Cardo Reyes, nakatingin ng walang laman. Sa kandungan niya, si Rafael, na 6 na taong gulang, ay naglalaro ng kanyang laruang kotse, hindi naiintindihan kung bakit hindi na nakangiti ang kanyang ama. Ang dilaw na tape ay nagsisimula ng maluma dahil sa hangin, ngunit para kay Cardo, sa tuwing nakikita niya ito, ang sakit ay tila bago. Tumingin siya sa asul na langit na walang ulap at mahinang bumulong, Mariel, ipinapangako ko, hahanapin ko kung sino ang may kagagawa ng pagkuha sa iyo mula sa akin. Sa presinto ng pulisya sa Cavite, abala ang kapaligiran mula pa ng umaga. Sa malaking whiteboard sa investigasyon room, ang mga pangalan at oras ng insidente ay nakasulat sa pulang marker. Nakatayo si Superintendent Benjo Cruz sa harap ng kanyang mga tauhan. Mayroon tayong kaunting pag-asa, sabi niya ng matigas. Ang biktima ay nagbukas ng pinto ng walang pamimilit. Nangangahulugan ito na kilala ng biktima ang salarin. Batay sa autopsy, ang oras ng kamatayan ay sa pagitan ng 2 oras at 3 oras ng umaga. Nangangahulugan iyon na ang salarin ay nasa bahay ng biktima sa oras na iyon. Si Ilchi Ira Ramos, na nakaupo sa tabi niya, ay nagdagdag ng may mahinahon ngunit matigas na tono. Ang biological sample ay ipinadala na sa laboratorio ng Pete Calabarzon para sa assay testing. Ang paunang resulta ay lalabas sa loob ng 2 bawas 3 araw. Samantala, dapat nating palakasin ang datos mula sa mga saksi, tumango si Superintendent Cruz. Mabuti. Mag-focus tayo sa mga taong kasama ni Cardo noong gabing iyon. Pumunta siya sa board, Danny Prado, Boyet Ward, Noel at Tomas. Magsisimula tayo kay Danny. Noong tanghali, dumating si Danny sa presinto ng pulisya nang may tensyonadong mukha. Nakasuot siya ng mahabang manggas na kamiseta, tinatakpan ang kanyang pulso. Sinalubong siya ni Superintendent Cruz nang may manipis na ngiti. Huwag kang mag-alala, Danny. Ito ay routine check-up lang. Umupo si Danny, nakayuko ng bahagya. Mahinang nagtanong si Cruz, malapit ka bang kaibigan ni Cardo? Tumango si Danny. Opo, sir. Parang magkapatid na po. Noong gabi ng insidente, nasaan ka? Sa Tagayuan malapit sa Taal Vista. Uminom kami ng tuba kasama si Cardo, Noel, Boyet at Tomas. Pagkatapos, pumunta kami sa bahay ni Boyet. Lahat kami ay natulog doon hanggang umaga. Walang umalis sa bahay noong oras na iyon. Nag-isip ng sandali si Danny. Sa pagkakaalam ko, wala po, sir. Lahat po ay lasing at tulog. Mula sa one-way mirror, nagmamasid si Ira. Palaging nakatago ang kamay ni Danny sa ilalim ng mesa. Sumulat siya ng isang bagay sa kanyang maliit na notebook. Paglabas ni Danny, mahinang sinabi ni Ira, Sir, panay ang haplos niya sa kamay niya. Baka may sugat. Tumango lamang si Superintendent Cruz. Hindi niya inalis ang tingin sa pintuan na kasasara lang. Kinagabihan, tinawag si Noel. Ang kanyang kwento ay pareho, ngunit may isang maliit na detalye na iba. Hindi ako sigurado, sir, pero parang umalis sandali si Danny. Sabi niya, bibili ng sigarilyo. Agad na tinitigan siya ng matalim ni Superintendent Cruz. Anong oras? Kumunot ang noo ni Noel, sinusubukang alalahanin. Hindi ko sigurado, pero nakabukas pa noon ang music sa cellphone. Baka hindi pa masyadong gabi. Ang maliit na tala na iyon ay naging kritikal na punto. Ang pagpatay ay nangyari sa pagitan ng 2 oras at 3 oras ng umaga, at malamang na umalis si Danny sa bahay sa oras na iyon. Agad na inutusan ni Cruz ang mga tauhan na maghanap ng TV footage sa paligid ng kalsada ng baryo. Kahit maliit ang posibilidad na makita, hanapin pa rin, sabi niya. Minsan, ang isang kamera ay maaaring maging susi. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang paunang resulta ng forensic. Nagdala si Ira ng asul na folder sa silid ni Superintendent Cruz.
Sir, dumating na ang paunang ulat mula sa lobby. Mabilis itong binuksan ni Cruz. Ang pahina ay puno ng siyentipikong sulat, ngunit isang pangungusap ang naka-highlight sa dilaw. Ang ihihi ng salarin ay hindi tugma sa mga reference sample mula sa asawa ng biktima o sa pamilya ng biktima. Nakahinga ng maluwag si Cruz. Ibig sabihin, hindi si Cardo. Tiningnan siya ni Ira. Ngunit kailangan pa natin ng ibang reference, sir. Mula sa lahat ng pangalan sa listahan. Tiningnan ni Cruz ang whiteboard at huminto sa isang pangalan, Danny Prado. Mabuti. Bukas, kukuha tayo ng sample mula sa lahat. Kinagabihan, nakaupo si Danny sa sala ng kanyang bahay. Ang kanyang asawa, si Leanne Castillo, 29 taong gulang, ay natutulog, yakap ang kanilang anak na 3 taong gulang pa lang. Ang malabong ilaw ay nagpapagalaw sa mga anino sa dingding ng mahina. Tinitigan ni Danny ng matagal ang mukha ng kanyang anak. Sa isang sandali, sumingit sa dibdib niya ang pakiramdam ng pagkakasala, ngunit ang takot ay mas malaking bumabalot dito. Tiningnan niya ang kanyang pulso na mayroon pa ring gasgas. Mabigat ang kanyang hininga. At mahina siyang bumulong, bakit ko nagawa ang ganitong katangahan? Tumulo ang luha ng walang tunog, hindi ganap dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa anino ng madilim na kinabukasan na nasa harapan niya. Kinabukasan ng umaga, 2 opisyal ang dumating kasama si Ira. Ginoong Danny, hinihiling namin ang inyong kooperasyon para sa pagkuha ng sample ng dugo, sabi ni Ira ng magalang, karaniwang pamamaraan lamang. Umiti ng pilit si Danny. Oh, CJ, syempre. Ngunit mula sa malapit, nakita ni Ira ang malabong pulang sugat sa ilalim ng tupi ng kanyang mahabang manggas. Agad na ipinadala ang sample sa laboratorio. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang resulta. Kumatok si Ira sa silid ni Superintendent Cruz nang may tensyonadong ekspresyon. Sir, dumating na ang result ni Danny. Tinaas ni Cruz ang kanyang ulo. Ano ang resulta? Ibinigay ni Ira ang dokumento. Sa huling pahina, isang pangungusap ang nakalimbag ng matapang, ang pagkakatugma ng AAV sa pagitan ng biological sample ng salarin at ni Danny Prado ay umabot sa 99.7%. Naging tahimik ang silid. Tiningnan ni Cruz ang papel ng matagal, pagkatapos ay mahinang sinabi, kaya siya nga pala. Tumango si Ira. Ang sugat sa kanyang kamay ay tugma sa SFE ng balat na natagpuan sa kuko ng biktima. Huminga ng malalim si Cruz. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan nagsimula ng umulan ng mahina. Minsan, ang taong pinakapinagkakatiwalaan natin ang siya palang pinakamapanganib. Tiningnan niya si Ira. Hulihin natin siya ngayong gabi bago siya makatakas. Noong gabing iyon, ang unang ulan pagkatapos ng mahabang tag-araw ay bumuhos sa Barangay Maligaya. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap sa pagitan ng mga patak ng tubig. 3 sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng bahay ni Danny. Naunang bumaba si Superintendent Cruz, nagbigay ng senyas. Danny Prado, pulis, buksan ang pinto. Walang sagot. Narinig ang tunog ng isang bagay na nahulog sa loob. Sipain, utos ni Cruz. Sinisipa ang pinto, ngunit walang tao sa bahay. Sa mesa, isang tasang kape ay mainit pa rin. Sa silid, isang maleta ang kalahating puno ng damit. Tiningnan ni Ira si Cruz. Ang kanyang mukha ay maputla. Sir, tumakas siya. Kinuyom ni Cruz ang kanyang kamao. Alam niyang darating tayo. Tiningnan niya ang litrato ni Danny sa investigasyon file. Ang ngiti na dating mukhang palakaibigan ay ngayon ay parang maskara na nanlilin lang sa lahat. Nakatayo ng tahimik si Superintendent Cruz sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay mahinang sinabi sa radio, habulin siya. Huwag hayaang makalabas ng Cavite. 1 linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya ng pagpatay na yumanig sa Barangay Maligaya. Ang magdamag na ulan ay nagpabasa at nagpadula sa lupa sa Cavite. Ang hamog ay nakakabit sa mga dahon ng dahan-dahang sumikat ang araw. Sa kahabaan ng kalsada patungo sa silang, ang pusronda ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang malabong tunog ng radyo. Hinahanap pa rin ng pulisya ang pangunahing suspect sa kaso ng pagpatay kay Mariel de Guzman Reyes, si Danny Prado, residente ng Maligaya, na tumakas kagabi.
Ang boses ng announcer ay walang emosyon, ngunit para sa mga residente ng baryo, ang pangungusap ay umalinggaw na parang kulog sa maaraw na langit. Sa presinto ng pulisya sa Cavite, si Superintendent Cruz ay nakatayo sa harap ng isang malaking mapa na nagpapakita ng rehiyon hanggang sa hangganan ng Batangas. Nagturo siya ng ilang puntos sa pulang marker. Ito ang pinakamalaking posibilidad na ruta palabas, pakanluran, sa pamamagitan ng kagubatan ng Mount Palaypalay. Ikalat natin ang mga team sa lahat ng puntos. Sa tabi niya, mabilis na nagsulat si EUC. Ira Ramos. Nakoordina na rin namin sa mga barangay tanod at silang pulis. Lahat ng post-ronda ay nakaalerto. Tumango si Cruz. Mabuti. Hulihin natin siya ng buhay. Samantala, naglalakad ng mag-isa si Danny sa gilid ng basang bukirin. Ang kanyang damit ay basa, ang kanyang sapatos ay puno ng putik. Mula pa ng madaling araw, sinusundan niya ang makitid na landas patungong kanluran, sinusubukang lumayo sa bahay. Sa kanyang maliit na bag, mayroon lamang siyang isang piraso ng tinapay, isang bote ng tubig, at ilang perang papel. Alam niyang tinakpan na ng pulisya ang lahat ng pangunahing kalsada, kaya pinili niya ang tahimik na daanan sa pagitan ng mga puno ng kawayan. Sa tuwing nakaririnig siya ng tunog ng motorsiklo, yumuyuko siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nagsisimula ng lumiwanag ang langit. Huminto siya sa isang bakanteng kubo sa gilid ng kagubatan. Hingal na hingal siya. Binuksan niya ang kanyang cellphone, ngunit walang signal. Sa screen, nandoon pa rin ang larawan ng kanyang asawa, si Leanne, na nakangiti habang yakap ang kanilang anak. Sandaling sumingit sa dibdib niya ang pakiramdam ng pagkakasala. Sumandal siya sa dingding na kawayan, pinikit ang kanyang mga mata, ngunit ang tunog ng sigaw ni Mariel noong gabing iyon ay umalingaw-ngaw muli sa kanyang ulo. Tinakpan niya ang kanyang tenga, mahinang bumulong, tumahimik ka. Parang awa mo na, tumahimik ka. Ngunit ang tunog ay nandoon pa rin, tumutusok mula sa loob ng kanyang sariling isip. Sa kanyang bahay, si Leanne Castillo ay nakaupo sa sala, napapalibutan ng mga opisyal. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Hindi ko alam, sir. Sabi niya, bibili lang siya ng gasolina para sa motor, pero hindi na siya umuwi. Sinubukan ni Ira na patahanin siya. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hahanapin namin si Danny, pero kailangan namin ng tulong. May kamag-anak ba siya o lugar na madalas niyang puntahan? Umiling si Leanne. May kamag-anak siya sa Batangas, pero matagal na kaming hindi nakakapunta roon. Kinuha ni Superintendent Cruz ang pangalan at address. Salamat, Ma'am Leanne. Susundan namin ito. Nang hapon na iyon, 3 investigasyon team ang umalis patungo sa iba't ibang direksyon. Ang unang team ay patungo sa Taal, ang pangalawa ay sa Tagaytay Highlands, at ang pangatlo, na pinamumunuan mismo ni Superintendent Cruz, ay naghahanap sa Central Route sa pamamagitan ng kagubatan ng Mount Palaypalay. Muling kumulimlim ang langit. Bumaba ang ulap. Naglakad si Ira sa likod ni Cruz. Ang kanyang bota ay lumubog sa putik. Sir, kung tumakas siya palabas ng probinsya, maaari pa ba nating habulin? Sumagot si Cruz nang hindi lumilingon. Hanggat nasa isla pa siya, mahahanap natin siya. Ang taong may kasalanan ay hindi kailanman makakatago mula sa sarili niyang puso. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nakasalubong nila ang isang matandang magsasaka na may akay na bisikleta. Pasensya na po, Lolo. May nakita po ba kayong taong naglalakad ng mag-isa kaninang umaga? Magalang na tanong ni Cruz. Nag-isip ng sandali ang matanda. Opo, mayroon, iho. Isang binata, madumi ang damit. Nagmamadali patungo sa burol na iyon. Tinuro niya ang hilaga. Nagpasalamat si Cruz at agad na nagbigay ng senyas. Doon tayo. Hindi pa siya nakakalayo. Nakadating na si Danny sa gilid ng isang maliit na ilog. Nagbasa siya ng mukha at uminom ng tubig. Ang tunog ng asong naghahanap ay narinig mula sa malayo. Nagpanik siya, mabilis na tumayo at tumakbo sa mga damo. Nadulas ang kanyang mga paa sa basang lupa, ngunit pinilit niyang bumangon. Ang kanyang hininga ay mabigat, ang kanyang dibdib ay masikip. Alam niyang kung mahuhuli siya, magtatapos na ang lahat. Ngunit sa loob niya, may ibang boses ang nag-utos sa kanya na huminto.
Sa huli, nakarating siya sa isang maliit na kuweba sa gilid ng burol. Umulan muli, mahina at malamig. Sa dilim, umupo siya, niyakap ang kanyang tuhod at nanginginig. Tinitigan niya ang kanyang kamay na mayroon pa ring sugat. Si Danny ay umalis sa inuman halos 1 oras, sinimulang paghinalaan. Mahina siyang naghaplos. Cardo, sorry. Hindi ko alam kung paano umabot sa ganito, sabi niya ng mahina. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Sa labas, papalapit ang pulisya. Nagbigay ng ulat si Sergeant Romulo sa radyo. Superintendent, natagpuan namin ang bakas ng paa sa gilid ng ilog, patungo sa kuwebang bato. Sariwa pa. Tiningnan ni Cruz si Ira at sinabi ng matigas, siya na iyan. Ihanda ang team. Hulihin. Madilim na ang langit nang dumating sila sa lugar ng kuweba. Tumigil ang ulan. Ang hangin ay maaliwalas. Nagbigay ng senya si Cruz na patayin ang mga flashlight. Mula sa loob ng kuweba, narinig ang mahinang tunog ng ubo. Lumakad si Cruz at sumigaw, Danny Prado, pulis. Lumabas ka na at itaas ang mga kamay mo. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, lumabas ang isang anino sa pintuan ng kuweba. Dahan-dahang lumabas si Danny. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Itinaas niya ang kanyang mga kamay ng mataas. Hindi na ako tatakas, sir, sabi niya ng mahina. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok. Tiningnan siya ni Ira nang walang salita. Sa pagitan ng ulap at amoy ng basang lupa, may malabong pakiramdam ng awa. Lumapit si Cruz, tinitigan siya ng matagal. Alam mo ba kung bakit kami dumating? Yumuko si Danny. Alam ko, sir. Ako ang pumatay kay Mariel. Ang kanyang boses ay mahina, halos nalunod sa hangin ng gabi. Lasing ako. Nainggit ako kay Cardo. Mayroon siyang masayang pamilya, samantalang ang buhay ko ay magulo, punong-puno ng utang. Nawalan ako ng kontrol noon. Naputol ang kanyang pangungusap dahil sa iyak. Ang kapaligiran sa kuweba ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng patak ng tubig mula sa mga bitak ng bato. Walang nagsalita. Pati ang hangin ay tila huminto sa pakikinig sa pag-amin na iyon. Tiningnan ni Ira ang basang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Alam niyang isasara ng pag-amin na iyon ang lahat ng tanong, ngunit magbubukas din ito ng sugat na hindi madaling maghilom. Si Danny ay kinapapan ng walang pagtutol. Tiningnan niya ng sandali ang malabong langit sa dulo ng burol. Sabihin mo kay Leanne, humihingi ako ng tawad, sabi niya ng mahina. Tumango lamang si Superintendent Cruz. Ang sasakyan ng pulisya ay umalis sa kagubatan. Ang mga gulong ay umikot sa maputik na kalsada. Nawawala ang ulap at sa malayo, ang azan, tawag sa dasal, para sa Maghrib ay umalingaw mula sa direksyon ng baryo. Nakaupo si Danny sa likod ng upuan, nakaposas ang mga kamay sa kanyang kandungan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang araw, nakaramdam siya ng kapayapaan. Siguro dahil sa wakas, hindi na niya kailangang tumakas, kahit sa sarili niya. 2 araw na ang nakalipas mula nang mahuli si Danny Prado. Hindi pa ganap na humupa ang ulan nang huminto ang police van sa bakuran ng presinto ng pulisya sa Cavite. Ang mga ilaw sa bakuran ay sumasalamin sa basang aspalto. Ang hangin ay may amoy ng kape at metal. Tahimik na nakaupo si Danny sa likod ng upuan. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Yumuko ang kanyang mukha. Nang buksan ang pinto ng van, dinala siya ng 2 opisyal sa mahabang pasilyo, patungo sa interrogation room. Nang araw na iyon, dumating din si Cardo Reyes sa presinto ng pulisya, upang pumirma sa karagdagang police report. Hindi niya alam na sadyang ipinagkita siya ng pulisya kay Danny. Nakatayo si Superintendent Cruz sa harap ng mesa, tinitigan ang 2 pangalan na sa loob ng ilang linggo ay pumuno sa kanyang isip, biktima at salarin, na dati ay magkaibigan. Hayaan silang mag-usap, mahinang sabi niya kay Isi. Ira Ramos. Minsan, ang katotohanan ay isinisilang lamang sa pamamagitan ng pagsisisi. Bumukas ang pinto ng interrogation room. Dahan-dahang pumasok si Cardo. Ang kanyang mukha ay payat,
ang kanyang mga mata ay namamaga. Mula noong libing ni Mariel, hindi pa siya nakakatulog ng maayos. Pagkakita niya kay Danny, huminto ang kanyang mga hakbang. Sa malamig na silid na iyon, dalawang lalaki na dating lumaki ng magkasama ay nagkaharap, pinaghiwalay ng metal table at ng isang gumuho na nakaraan. Nakayuko si Danny. Cardo, sorry. Umupo si Cardo, nakakuyom ang mga kamao sa mesa. Alam mo bang nagtiwala ako sa iyo? Akala ko hinding-hindi mo magagawa iyon. Para sa akin, kapatid kita, Danny. Nagtiwala ako sa iyo at nagtiwala rin si Mariel. Ipinikit ni Danny ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay garalgal. Alam kong hindi ako karapat-dapat patawarin. Matagal siyang tinitigan ni Cardo. Bakit? Bakit mo nagawa iyon? Naging tahimik ang silid. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng lumang bentilador na umaalinggaw sa kisam. Huminga ng malalim si Danny pagkatapos ay nagsalita ng may pumiyok na boses. Nainggit ako na nakita ko kayong masaya, samantalang ang buhay ko ay magulo. Noong gabing iyon, sa kalasingan at galit, nawalan ako ng kontrol. Pumunta ako sa bahay ninyo, hindi para gumawa ng masama, ngunit madilim na ang puso ko. Akala ko, gusto ko lang mag-usap pero sinira ko ang lahat. Yumuko si Cardo. Nanginginig ang kanyang balikat. Alam mo bang kaya kitang patayin dito, sabi niya ng mahina. Tumango si Danny nang hindi tumitingin. Kung iyan ang magpapakalma sa iyo, handa ako. Tiningnan sila ni Ira. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang bigat ng hangin sa silid na iyon. Tahimik lang si Superintendent Cruz, nagbibigay ng espasyo para sa katapatan na dumaloy. Muling nagsalita si Cardo. Lumalambot ang kanyang boses. Naalala ko noong bata pa tayo, ikaw ang laging nagpoprotekta sa akin. Hindi ko inakala na ang taong tumulong sa akin noon ay siya ngayong dahilan ng pagkawala ko ng lahat. Yumuko si Danny. Hindi ko rin alam kung kailan ako nagbago, Cardo. Pagkatapos ng gabing iyon, nang makita ko si Mariel na nakahiga sa sahig, gusto ko siyang tulungan pero huli na. Simula noon, gabi-gabi, naririnig ko ang boses niya na tinatawag ang pangalan mo. Takot akong tignan ang sarili kong anak, dahil sa kanyang mga mata, nakikita ko ang mukha ng taong pinatay ko gamit ang aking mga kamay. Ipinikit ni Cardo ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha sa likod ng kanyang mga kamay. Mahina siyang bumulong, bago siya namatay, binanggit ni Mariel ang pangalan mo. Nagulat si Danny, tumingin kay Cardo nang nanlalaki ang mga mata. Gising pa siya. Tumango si Cardo. Sabi niya lang, huwag siyang hayaang tuluyang masira. Noon, hindi ko naintindihan pero ngayon, alam ko na. Nagsasalita siya tungkol sa iyo. Tinakpan ni Danny ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang balikat. Iniisip pa rin niya ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Kinagat ni Ira ang kanyang labi, pinipigilan ang iyak. Tahimik na tinitigan ni Superintendent Cruz ang mesa. Mahinang kumakatok ang kanyang mga daliri na para bang binibilang ang oras patungo sa ganap na pag-amin. Dahan-dahang tumayo si Cardo, lumapit. Halos pigilan siya ng mga opisyal, ngunit nagbigay ng senya si Cruz na hayaan na lang. Nakatayo si Cardo sa harap ni Danny, tinitigan siya ng malapitan. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, Danny, ngunit alam ko ang isang bagay, ang pagkapuot ay lalo lamang magpapalungkot kay Mariel sa kinaroroonan niya ngayon. Ipinaubaya ko na ito sa Diyos at sa batas, ngunit habang buhay mong alalahanin ang kanyang mukha sa tuwing titingin ka sa salamin. Matagal siyang tinitigan ni Danny. Ang kanyang boses ay halos bulong. Salamat dahil hindi mo ako sinaktan. Alam kong karapat-dapat akong mamatay, ngunit kapag lumaki ang aking anak, sabihin mo sa kanya, ang kanyang ama ay naging mabuting kaibigan bago naging masamang tao. Huminga ng malalim si Cardo. Sasabihin ko. At mananalangin ako na gusto ka pa ring tingnan ng Diyos bilang isang tao. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Walang tunog. Tanging ang tiktak ng orasan sa dingding. Tumayo si Superintendent Cruz at nagbigay ng senyas. Dalawang opisyal ang lumapit, muling pinosas ang mga kamay ni Danny. Bago lumabas, tinitigan muli ni Danny si Cardo, isang tingin na puno ng sakit at pagsisisi. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan.
Ang tunog ng kadena ng posas ay mahinang umalinggaw sa mahabang pasilyo, iniiwan ang silid na malamig at mabigat na parang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Lumapit si Ira, nagbigay ng isang basong tubig kay Cardo. Ginoong Cardo, ayos lang po ba kayo? Umiling ng mahina si Cardo. Hindi, Ira. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman kong nabawasan ang bigat sa aking dibdib. Gusto ni Mariel na maging matatag ako. Kinagabihan, dahan-dahang lumubog ang araw. Ang langit ay malinis, walang ulan. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng lupa. Sa bakuran ng presinto ng pulisya, nakatayo si Cardo, nakatingin sa kanluran. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inilalaala ang ngiti ng kanyang asawa, at pagkatapos ay mahinang bumulong, magpahinga ka na ng payapa, Mariel. Tutuparin ko ang aking pangako. Sa silid ng bilangguan, nakaupo si Danny sa sulok ng kanyang selda, nakasandal sa malamig na dingding. Tiningnan niya ang kadena sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Tutubusin ko ang lahat, Mariel, sa nalalabi kong buhay. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, ang kanyang mukha ay mukhang kalmado, hindi dahil sa kalayaan, kundi dahil sa wakas, tinanggap niya ang katotohanan. Ang ihi ng anak ni Danny ay tumugma sa ihi ng salarin sa crime scene. Ilang buwan matapos mahuli si Danny Prado, ang kanyang kaso ay opisyal na ipinasa sa piskalya. Mabilis ang proseso ng batas dahil kumpleto na ang lahat ng ebidensya at pag-amin. Noong umagang iyon, ang Tagaytay ay kalmado, sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang tag-ulan. Ang langit ay asul, ang hangin ay maaliwalas, at ang malambot na sikat ng araw ay sumasalamin sa gusali ng Regional Trial Court sa Tagaytay. Daan-daang tao ang nagtipon sa bakuran ng korte. May mga mamamahayag, pulis, at residente na dumating dahil lamang sa pag-usisa tungkol sa kaso na nagdulot ng kaguluhan sa rehiyon. Kabilang sa kanila, nakatayo si Cardo Reyes, nakasuot ng simpleng puting kamiseta. Bumalik na siya sa kanyang maliit na auto repair shop sa gilid ng Cavite, sinusubukang ayusin ang kanyang buhay pagkatapos ng matinding pagkawala. Ang kanyang mukha ay mukhang mas matanda, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang litrato ng kanyang asawa, si Mariel, na nagsisimula ng kumupas ang kulay. Sa loob ng silid ng hukuman, nakaupo si Danny Prado sa upuan ng akusado. Ang kanyang katawan ay payat, ang kanyang mukha ay maputla. Mula nang makulong, bihirang siyang magsalita. Sa tabi niya, naghahanda ang isang public attorney ng mga huling dokumento. Nang pumasok ang mga hukom sa silid, tumayo ang lahat ng may paggalang. Ang paglilitis sa kaso Giyahi. 217 negatibo 2023 laban sa akusadong si Danny Prado sa ilalim ng Artikulo 248, pagpatay, at Artikulo 266 rape, ng Revised Penal Code ay idinedeklara na bukas at pampubliko. Ang boses ng punong hukom ay umalinggaw sa tahimik na silid. Tumayo ang prosecutor, binuksan ang folder na naglalaman ng makapal na dokumento, pagkatapos ay nagsimulang basahin ang sentensya. Na ang akusado ay nagsagawa ng aksyon na kumitil sa buhay ng biktima, si Mariel de Guzman, na siya ring asawa ng kanyang sariling kaibigan. Ang aksyon na ito ay nagpapakita ng moral na kasamaan at nagdulot ng matinding sakit sa pamilya ng biktima, pati na rin ng kaguluhan sa komunidad. Sa makatuwid, hinihingi namin ang parusang panghabang buhay na pagkakakulong para sa akusadong si Danny Prado. Ang boses ng prosecutor ay matigas ngunit walang emosyon. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumutusok sa hangin. Nakatuon ang lahat ng mata kay Danny. Tahimik siyang nakaupo, hindi nakayuko, hindi rin nakatingin kanino man. Ang tanging naririnig ay ang kanyang mabigat na hininga. Ang kanyang mukha ay kalmado, na para bang tinanggap na niya ang anumang mangyayari. Binigyan ng hukom ng pagkakataon ang akusado na magbigay ng depensa. Dahan-dahang tumayo si Danny. Ang kanyang boses ay garalgal ngunit malinaw na narinig sa buong silid. Mahal na hukom, hindi na ako magsasalita pa. Alam kong hindi mapapatawad ang ginawa ko. Hindi ako humihingi ng awa. Gusto ko lang gugulin ang nalalabi kong buhay upang tubusin ang pagkakamaling ito, unti-unti. Naniniwala ako na ang parusang ito ay bahagi ng katarungan na dapat kong tanggapin.
Naging napakatahimik ng silid ng hukuman. Pati ang tunog ng bentilador sa kisame ay malinaw na narinig. Umupo muli si Danny. Yumuko ang kanyang abogado, walang idinagdag. Pagkatapos, tinawag ng hukom ang pamilya ng biktima upang magbigay ng huling pahayag. Lumingon ang lahat kay Cardo Reyes. Nang tumayo siya at lumakad sa harapan, ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit matatag. Nakatayo siyang tuwid sa harap ng hukuman. Mahal na hukom, sabi niya ng kalmado. Nawalan ako ng aking asawa. Walang anumang parusa sa mundong ito ang makakapagbalik sa kanya. Ngunit alam ko rin na ang pagkapuot ay sisira sa akin sa pangalawang pagkakataon. Hindi ako humihingi ng pagpapagaan ng parusa para sa kanya, ngunit ayaw ko ring ang buhay ko ay kontrolin ng paghihiganti. Huminto ng sandali si Cardo. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang tinitigan si Danny. Pinafwad na po siya. Hindi dahil karapat-dapat siyang patawarin, kundi dahil gusto kong maging kalmado ang aking puso. Hayaan na ang batas ang magpasya at ang Diyos ang maghusga. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa silid. Pati ang hukom na may karanasan ng ilang dekada ay tinitigan si Cardo ng matagal bago yumuko. Tahimik ang prosecutor at ang abogado. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng hininga at ang tiktak ng orasan. Pagkatapos ng maikling pagpapahinga at pag-uusap, muling binuksan ang paglilitis. Binasa ng punong hukom ang desisyon ng may matatag na boses. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya, pahayag ng saksi, pati na rin ang tapat at kooperatibong pag-amin ng akusado, nagpapasya ang hukuman na ipataw ang parusang panghabang buhay na pagkakakulong sa akusadong si Danny Prado. Hindi ipinataw ng hukuman ang parusang kamatayan dahil ang akusado ay nagpakita ng malalim na pagsisisi at nakipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas. 3 katok ng gavel ang narinig ng malakas. Idinedeklara na tapos ang paglilitis. Yumuko ng malalim si Danny. Walang luha. Ang tanging mahinang bulong ang lumabas sa kanyang labi. Salamat, mahal na hukom. Sapat na po ito. Ipinikit ni Cardo ang kanyang mga mata. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Alam niyang naitatag na ang katarungan, kahit na ang kanyang puso ay may sugat pa rin na hindi kailanman ganap na maghihilom. Gayunpaman, sa likod ng sakit na iyon, may bagong kapayapaan, ang kapayapaan na isinilang mula sa pagpapakumbaba. Nang dinala ng mga opisyal si Danny palabas ng silid ng hukuman, nakatayo si Cardo sa dulo ng pasilyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng sandali. Walang salita. Walang galit. Tanging mahabang tingin na nagtatago ng libu-libong hindi nasabing bagay, pagsisisi, pagkawala at pagpapatawad. Sa labas, nagsimula ng umulan muli ang langit. Ngunit ang hangin ay naging magaan. Dahan-dahang bumaba si Cardo sa hagdan ng korte, pagkatapos ay huminto sa huling baitang. Tumingin siya sa langit at mahinang bumulong, Mariel, nakikita mo? Dumating na ang katarungan. Nang hapong iyon, naglakad si Cardo sa maliit na kalsada, patungo sa kanyang auto repair shop. Tinawag siya ng mga anak ng kanyang kapitbahay. Kuya Cardo. Lumingon siya at mumiti. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, ang kanyang ngiti ay manipis ngunit mainit, na parang palatandaan na ang buhay ay dahan-dahang gumagalaw muli. Sa kabilang dako, sa New Bilibid Prison, Denby, nakaupo si Danny sa sulok ng kanyang selda. Mula sa maliit na bintana, nakita niya ang liwanag ng takip silim na kulay kahel na ginto. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na kwintas na mailitrato ng kanyang anak na ibinigay ng isang opisyal. Mahina siyang bumulong, tutubusin ko ang lahat sa nalalabi kong buhay. Ang azan para sa Maghrib ay umalingaw mula sa malayo. Ang langit ay dahan-dahang naging kulay ube na madilim. Ang simoy ng hangin ay dahan-dahang humihip sa mga rehas ng bakal. Ang mundo sa labas ay patuloy na gumagalaw, dala ang kwento ng dalawang magkaibigan na nakatali sa isang pagkakamali, isang pagkawala, at isang pagpapatawad na sa huli ay nagpalaya sa kanilang dalawa mula sa nakaraan. Si Danny ay hinuli at umamin sa krimen dahil sa inggit at pagnanasa. Ilang buwan matapos ipataw ang desisyon, ang buhay ay dahan-dahang bumalik sa ritmo nito sa Cavite. Ang langit ng tag-ulan ay nagsimulang lumiwanag. Ang mga bukirin ay muling nagberde, at ang tunog ng manok sa umaga ay parang isang lumang kanta na nagpapakalma.
Ngunit para sa dalawang lalaki na ang mga pangalan ay dating pumuno sa lokal na balita, si Cardo Reyes at si Danny Prado, hindi na pareho ang takbo ng oras. Sa kanyang maliit na auto repair shop sa gilid ng kalsada, nagsimulang matutong ayusin ni Cardo ang kanyang buhay. Binubuksan niya ang pinto tuwing umaga, binubuksan ang lumang radyo, at pinatutugtog ang mga lumang kanta na gusto ni Mariel. Ang bawat nota na lumalabas ay nagdadala ng magagandang alaala, ngunit pati na rin ng kirot. Ang mga customer na dumarating ay minsan ay bumubulong pa rin, inaalala ang lumang kaso, ngunit mumiti lamang si Cardo at mahinang nagsasabi, tapos na ang lahat. Kailangang magpatuloy ang buhay. Sa likod ng ngiti na iyon, may matagal na pagod, ngunit mayroon ding karunungan na isinilang mula sa sugat. Ayaw na niyang magtanim ng galit. Gusto lang niyang mamuhay ng payapa, harapin ang bawat araw ng walang madilim na anino ng nakaraan. Nang hapong iyon, pagkatapos isara ang auto repair shop, umupo si Cardo sa kanyang upuan na kawayan sa harap ng bahay. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng basang lupa. Binuksan niya ang kanyang maliit na wallet na naglalaman ng lumang litrato niya, ni Mariel, at ni Danny, silang tatlo na nakangiti sa harap ng shop na sila mismo ang nagtayo noon. Ang litrato ay kumupas, punit ang mga gilid, ngunit nagtatago pa rin ang bakas ng mainit na nakaraan. Tinitigan ni Cardo ang litrato ng matagal, pagkatapos ay mahinang umiti. Pinafwad na kita, Danny, bulong niya. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang mabuhay sa anino mo. Isinara niya ang wallet, tumingin sa kalangitan ng takip silim, at tila narinig niya ang malambing na boses ni Mariel mula sa malayo. Tama ang ginawa mo, Cardo. Samantala, sa Ehengis, ang buhay ay tumatakbo sa isang tahimik na kaayusan. Si Danny ay kilala na ngayon bilang isang kalmado at masunuring bilanggo, malayo sa pagkatao niya 3 taon na ang nakalipas. Bihira siyang magsalita, mas madalas siyang tumutulong sa mga opisyal na linisin ang moske, ayusin ang hardin, o turuan ang kanyang mga kapwa bilanggo na magbasa ng Quran. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na mailap. Sa bawat hakbang niya, may bagong kamalayan na ang pagsisisi ay hindi katapusan ng lahat, kundi simula ng paglalakbay upang tubusin ang sarili. Bawat gabi, pagkatapos ng isya, huling dasal, nakaupo si Danny sa sulok ng selda, nagsusulat ng liham. Hindi kailanman na ipadala ang mga liham na iyon. Ang nilalaman ay simple, dasal, pagsisisi, at pag-asa na ang kanyang anak ay lalaking mas mabuting tao kaysa sa kanya. Sa unang pahina ng maliit na aklat na iyon, nakasulat ang pangungusap na siya mismo ang gumawa. Ang tunay na bilangguan ay hindi sa likod ng rehas, kundi sa puso na ayaw magpatawad sa sarili. Minsan, tinitingnan siya ng mga opisyal ng kulungan mula sa malayo. Malaki ang pinagbago niya, sabi ng isa sa mga gwardiya. Mukhang nagsisisi talaga siya. At mula ng araw na iyon, pinili ni Danny ang katahimikan. Hindi dahil sa natalo siya, kundi dahil sa wakas, naintindihan niya na ang katahimikan ay bahagi ng pinakamabigat na parusa. Lumipas ang 3 taon. Ang mundo sa labas ay dahan-dahang nakalimutan ang kanilang kwento, ngunit para kina Cardo at Danny, ang oras ay hindi para makalimutan, kundi para matutong makipagkasundo. Si Danny ay naaresto at umamin sa krimen dahil sa inggit at pagnanasa. Isang umaga sa buwan ng Ramadan, nagdaos ang Elvis ng iftar, pagkain pagkatapos ng pag-aayuno, kasama ang mga pamilya ng mga bilanggo. Kabilang sa listahan ng mga inanyayahan, may isang pangalan ang nagpatahimik sa mga opisyal, Cardo Reyes. Nang dumating si Cardo, nag-alinlangan ang mga opisyal. Ikaw po ba ay kamag-anak ni Danny? Ngumiti ng mahina si Cardo. Hindi. Gusto ko lang magbigay ng isang bagay. Nag-abot siya ng isang maliit na aklat na puno ng mga dasal at isang picture frame ni Mariel. Ibigay ninyo sa kanya, mahinang sabi ni Cardo. Hindi na ako nagtatanim ng galit. Gusto ko lang na patuloy siyang magdasal upang ang kanyang anak ay hindi lumaking dala ang bigat ng nakaraan ng kanyang mga magulang. Kinagabihan, nang dumating ang aklat sa kamay ni Danny, tinitigan niya ito ng matagal. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang unang pahina. Doon, sa sulat kamay na kilala niya, nakasulat ang isang maikling pangungusap, hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit maaari nating tigilan ang pagpapahintulot na sirain ng nakaraan ang ating kinabukasan. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang pisngi.
Niyakap niya ang aklat ng mahigpit, na parabang niyakap niya ang huling pag-asa na natitira. Sa malamig na selda na iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nakaramdam si Danny ng kalayaan, hindi sa pisikal, kundi sa espiritual. Ilang araw pagkatapos, pumunta si Cardo sa sementeryo ni Mariel. Mabigat ang langit. Dahan-dahang bumubuhos ang ambon. Matagal siyang nakatayo sa harap ng simpleng lapida na nakasulat ang pangalan ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang malamig na bato at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Mariel, tinupad ko ang aking pangako. Hindi ako gumanti ng pagkapuot. Gusto ko lang na maging payapa ka dyan. Dahan-dahang umihip ang hangin sa mga sampagita na inilagay niya sa puntod. Sa paligid, ang mga dahon ay dahan-dahang gumagalaw na para bang sumasagot sa dasal na iyon. Isang matandang babaeng tagabantay ng sementeryo ang lumapit, nakangiti ng palakaibigan. Ginoo, tiyak na ipinagmamalaki ka ng iyong asawa. Bihira ang taong kayang magpatawad ng ganoon kalalim. Tiningnan ni Cardo ang kulay abong langit sa itaas niya, pagkatapos ay mahinang nagsalita, siguro nga po, inay. Pero ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala. Ang pagpapatawad ay para sa sarili upang mabuhay tayo ng walang bigat. Tumango ang matanda. Tama, iho. Dahil ang paghihiganti ay nagpapatanda lamang sa atin ng maaga. Pareho silang umiti. Umuulan pa rin, ngunit sa puso ni Cardo, matagal nang sumikat ang araw. Ang buhay ay hindi laging nagbibigay sa atin ng pangalawang pagkakataon, ngunit ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay. Ang bawat tao ay maaaring mahulog, ngunit hindi lahat ay naglalakas loob na bumangon at harapin ang bunga ng kanilang ginawa. At hindi lahat ng puso ay kayang magpatawad, ngunit ang mga kayang gumawa nito ay magiging mas magaan ang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi isang paraan upang tigil